kong basahin ng isang verse sa Biblia na matatagpuan sa Awit chapter 22. Ang sabi po dito, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa lupiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na barisan. Pinanunumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Pagkat ika'y aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo ang aking gabay at sanggol. Pinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay binubuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Verse 6. Kabutihan pag-ibig mo sa akin di magkukulang, siyang makakasama ko, habang ako'y nabubuhay, at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Patuloy po natin purihin ang Panginoon. Umawit po tayo sa Kanya ng mga awiting makapagbibigay ng kagalakan at ng kapurihan sa Kanya. Dahil ang Diyos ay sapat na at higit pa. Amen. Sa kabila ng dilubyo, sa kabila ng krisis, may apat-apat na tayo pero ang pangako ng Diyos, hindi natin kailangang mamangga. Dahil kasama natin siya. Ganito ba sa kawalan magpapalala?
tayo'y patuloy na umawit sa Panginoon. Sa kabila ng mga pangyayari sa buhay natin ngayon, sa mga pinagdadaanan ng bawat isa, may itinuturo ang Panginoon sa pangyayari ito, sa buhay bawat nabubuhay dito sa mundo ito. Baka tayo ay pinapaalalahanan ng Diyos na hindi natin hawak ang buhay natin. Ang buhay natin ay nasa Kanyang mga kamay. At pinapaalala niya din sa bawat isa sa atin ang Kanyang pangako na ang sinong mang lumalapit sa Kanya, tumatanggap sa Kanya, ay mawala man sa mundong ito, ay may buhay na walang hanggan sa piling niya. Kaya, kapatid, baka tayo ay nakakalimot na, baka hindi pa natin talaga lubusan na tinatanggap ang Panginoon sa buhay natin. Sa pagkakataong ito, kapatid, baka ito yung time, yung oras, na tayo ay kumilala sa kapangyarihan ng Panginoon, na tayo ay lumuhod sa banal na trono ng Panginoon. Kaya pasiyasat natin sa Diyos ang ating mga puso. Baka meron pang dapat tanggalin tayo na tinatago pa natin dyan. Isuko na natin yan sa Kanya. Isuko na natin sa Panginoon. Ipasiyasat natin ang puso natin sa Panginoon. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono.
mga pagsubok na aming nararanasan ay pinahihintulutan mo din upang mas lalong tumibay ang aming pananampalataya, ang aming pagtitiwala na Ikaw ay Diyos, na Ikaw ay makapangyarihang Diyos, ang Diyos na umiibig sa amin. Sa dalyong
Diyos, tunay na ikaw ay dakila, tunay na dapat ikaw ang sambahin, Panginoon. Tunay na ang lahat ng nabubuhay dito sa mundong ito ay dapat lumuhod sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Panginoon, walang makahigit sa iyo, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ay kumikilos sa kabila ng aming mga pinagdaraanan. Lahat ito, Panginoon, ay may magandang plano at may magandang resulta sa buhay ng bawat isa sa amin. Mananampalataya man o hindi, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na buhay. At wala nang iba pa, Panginoon, na dapat namin bigyan ng papuri, kundi ikaw lang. Inilalapit namin, Panginoon, sa iyo ang bawat bansa na dumaranas, Panginoon, ng hirap dahil sa krisis na ito. Inilalapit din namin, Panginoon, sa iyo ang mga nakaratay, Panginoon, sa ospital na tinamaan ng virus, Father God. Walang ibang magaling na doktor, Panginoon, kundi ikaw, Panginoon. Kaya lumalapit kami, Panginoon, na hipuin mo ang mga taong nasa ospital ngayon, Panginoon, na tinamaan ng sakit. At kami naman, Panginoon, ay patuloy mong protektahan, Panginoon. At patuloy mong turuan, Panginoon, ng disiplina, Panginoon, ng pagsunod sa iyo, Panginoon. Salamat dahil may pagkakataon kami papurihan ka at sambahin ka pa, Panginoon. Ito lamang ay nagpapakita, Panginoon, na kami walang magagawa para iligtas ang aming mga sarili. Kaya, Panginoon, salamat. Salamat at nakilala ka namin. Kaya naman gusto namin ibalik sa iyo ang mataas na papuri. In Jesus' name we pray. Amen. Isang mapagpalang linggo sa ating lahat. At bagamat alam natin kung ano yung nangyayari sa paligid natin, pero dapat meron pa rin tayong kagalakan at hindi iwan ang pagpupuri, pagsamba natin sa Panginoon. Hindi pa rin natitigil o hindi nagbabago. At kung papansinin natin, halos karamihan ng nangyayari sa paligid natin ngayon, laki ng pagbabago, grabe. No, parang ang bilis ng mga pangyayari. Simula lamang nung mabalitaan natin na merong nakapasok na virus dito sa ating bansa. At sunod-sunod na nga ang mga pagbabago. At gusto kong ngayong umaga pag-usapan natin na pitong bagay na pagbabago dito sa ating bansa, sa buong mundo actually. Pitong mga bagay na nagbago sa ating society, sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Pero pag-uusapan din natin na kung paano ang Diyos naman ay hindi pa rin nagbabago kahit nasa gitna ng lahat ng mga pagbabago sa ating mga buhay. Tulad nga, ngayon pa lang na-experience ko yun kasi actually this is my first time bago rin sa akin na magsalita sa isang camera at walang kaharap na audience. Yun yung isang bago sa akin. Ako nga po pala si Pastor Noah Mendoza. Ako po ang magiging tagapagsalita nyo ngayong linggo. Nais kong ibahagi sa inyo muli ang salita ng Diyos kung paano siya ay hindi nagbabago kahit nasa gitna ng mga pagbabago dito sa ating paligid, sa ating bansa. Una, gusto ko pong pag-usapan ang unang pagbabago. Ang unang pagbabago na mapapansin natin ay pagbabago sa mga travel natin o mga restriction sa ating mga travel. Kung dati, pag pinlano natin na gusto natin pumunta sa isang lugar, o kaya may ka-meet up tayong gano'n, gusto natin pumunta sa SM, di ba? Napakadali. Gusto natin pumunta sa work natin, sa mga kaibigan natin, sa mga tropa natin, o sa mga kakilala lang natin, kahit sa mahal natin sa buhay. Pero sa restrictions ngayon na pinapatupad dahil nga sa ECQ, napapansin natin na tayo ay
malaking pagbabago. Hindi natin kayang pumunta kaagad sa nais nating puntahan dahil nga sa restrictions na mga pinapatupad ngayon ng ating gobyerno. Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi kahit na may mga restrictions sa travel, alam natin na ang Diyos ay present pa rin. Tinatawag natin ang Diyos ay omnipresent pa rin. Ang presensya niya ay nasa sa atin. Ang presensya niya ay nasa mga mahal natin sa buhay. Na kahit na minsan nag-aalala tayo, mapapatawag tayo, kamusta na kayo dyan? At gusto mong pumunta kasi siguro nababalitaan natin na naku, nahihirapan kami sa pangkain, nahihirapan kami kasi may sakit si ganito, si ganyan. Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil kahit hindi tayo makapunta doon para damayan o magpakita ng ating pagmamahal dun sa ating mga minamahal, alam natin na ang Diyos ay hindi nagbago. Alam natin, hindi man tayo makapunta doon, ang Diyos ang sasama sa ating mga mahal sa buhay. Ang Diyos ang kasama nila at nagbibigay din ito ng bagong perspektibo sa ating mga panalangin na alam mo yun, nagiging mas dikit tayo sa Panginoon na Lord, hindi ko man mapuntahan si ganito, ang aking nanay, ang aking tatay, ang aking anak na nasa malayo dahil sa restrictions sa travel. Pero nagpapasalamat tayo, Lord, nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, kasi nandyan ka para sila ay damayan, para sila ay protektahan, alagaan. At yun yung una na restriction travel. Ang pangalawa naman ay mga pagbabago sa ating mga plano at sa schedule. Medyo related siya sa number 1. Kung dati madali tayong nakakapag-schedule, may mga kalendaryo tayo ng activities. Pero ngayon, lahat ng nakalagay sa ating mga kalendaryo nawala na, hindi na natupad, hindi natin kayang tuparin. Kaya sa mga oras na to, nagkakaroon tayo ng humility in plans. Ibig sabihin, mas nagiging humble tayo sa Panginoon kung ano yung mga plano natin. Dahil siguro, isa sa mga sinasabi sa atin ng Panginoon, na tayo ay maging humble sa pagpaplano natin kasi ang tunay lang na nakakaalam ng tomorrow o ng mga kinabukasan natin ay ang Panginoong Diyos. At kung titignan natin dito sa babasahin ko sa James chapter 4 verse 13 to 17. Sabi dito, title pa lang, sabi, huwag kang magmalaki. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at sa ganoong bayan at sa isang taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang. Sabi, life is like a mist. Parang usok lang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at iyan ay masama. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Hayaan niyo muna. Punasan ko yung aking pawis. Init. Okay. Kung papansinin natin, sa mga plano at sa mga schedule natin, sa mga ating mga kalendaryo, hindi natin, siguro marami ng flights na na-cancel, o kaya meeting sa isang mahalagang tao, ang di na natin na meeting kasi nga dahil sa pinatupad na social distancing. We don't know what tomorrow will bring sa atin. Kaya magtiwala na lang tayo sa sinabi ng Panginoon na kung niloloob niyang tayo makapunta doon, loloobin niya. At kung hindi naman, ay mag-humble tayo sa ating mga sarili, sa ating mga puso, at huwag nating hayaan na maging ma-disappoint. Ma-disappoint tayo kasi hindi natin kayang puntahan yung mga nais natin. God knows what is coming. He always has. Mas alam niya kung saan ka dapat nararapat. And we never have actually. Maybe this can stir a greater humility in us
in us all, even when restrictions, kahit na yung mga restriction na ito ay matanggal na, hopefully, no? Para magawa na natin uli yung mga plano, yung mga schedule na yan. Pero this time, hinahumble tayo ng Panginoon, makinig tayo sa Kanya, at manguna siya sa mga plano at sa mga schedulings natin. Number 3, na pagbabago. Pansin natin sa buong, hindi lang dito sa bahay natin, but sa buong mundo din, hindi sigurado ang buhay. Ang dami ng mga sa statistics kung ilan na ang nahawa at ilan na rin ang namatay. Pero may mga good news din naman, may mga nag-recover. Noong una, napansin natin na narinig natin na halos karamihan lamang ng tinatamaan daw ng coronavirus na ito, ng COVID-19, ay mga senior citizen, aging 60s pataas. Pero sa totoo lang, nung narinig din natin na, hala, bakit pati mga bata nahawa na, mga malalakas ang resistensya, pati mga atleta na malulusog at fit ang katawan, pero sila rin ay nahawa. Tayo na ngayon ay nangamba na. Tayo ngayon ay nag-alala na naku, ang virus na ito hindi lang pala para sa mga matatanda o hindi lang pala para sa mga senior citizen. Katulad ng binasa natin doon sa Santiago 4:13-17, ang buhay daw ay parang usok. It's like a vanishing mist. And if the Lord wills, we will live and do this or that. When the crisis started, so much was said about only the yun nga, di ba? Nung nagsimula yung crisis, kala natin mga senior citizen lang. Pero ang katotohanan, lahat pwedeng mahawa. Kaya nga pinatupad yung social distancing. At ngayon, tinuturuan tayo ng Diyos na sabihin sa ating mga sarili na hindi natin hawak ang ating buhay. Tanging siya ang may hawak ng ating buhay. So we humble ourselves and makikita natin na actually ang reality hindi lang naman sa COVID virus ang problema. Ang problema ay ang tinuturo sa atin ng Diyos na ang kamatayan o ang sakit, lahat ng mga yan, sakit, kamatayan, it's a present threat. Lagi yang nandyan sa buhay ng tao. Wala namang nakakaalis talaga sa kamatayan. Na-highlight lang ng coronavirus na ito ngayon. But even before this crisis, God has always been our God. We may well be immortal until His work for us on earth is finished. But it probably doesn't hurt us to feel our mortality more and to let that drive us to our knees. Mas magandang ipagpanalangin natin, mas magandang ipagkatiwala natin yung kung ano yung ibinigay sa atin at hindi natin pwedeng ipagmalaki sa Panginoon sapagkat siya nga lamang talaga ang nakakaalam at may hawak ng ating buhay. Number 4, punta na po tayo sa pang-apat. So, I encourage you, no? Kung kayo po ay may mga ballpen, tsaka mga pang-notes dyan, hayaan nyo pong isulat po natin para mas maalala po natin. Number 4, mga bagong concern tungkol sa salapi o sa ating money. Siguro, marami sa atin nagtatanong, meron pa kaya akong pangkain bukas? O kaya, paano na lang kaya yung business ko? Wala nang tumatangkilik, bawal ngayon ang mga tao sa kalsada and hindi sila pwedeng makapunta sa shop ko, ganon. At marami establishmento talagang nalulugi dahil nga sa pandemic na ito na nangyari sa atin. Will we be able to survive these next weeks? Will our income disappear? Will government help be enough? Mga nakakatanggap ng mga relief goods, enough ba yung mga binibigay nila? Nakikita natin sa mga balita, marami ang nagrereklamo, hindi nakakatanggap ng sapat mula daw sa kanilang mga lokal na barangay. Will our countries
recover after this. The certainty we felt financially just a few weeks ago has evaporated for many of us. Whether we have a stable salary or live on completely unpredictable support from others, let's remember that God is our provider. Tandaan po natin yon. Ang Diyos natin kahit minsan, hindi po siya nagkulang para i-provide ang ating mga pangangailangan. Kung dahil sa pandemic na to, napansin natin, nagkakagulo na, nagkakaroon na ng mga kakulangan sa ginto, kakulangan sa mga basic needs, kakulangan sa pamilya. Pero wag po nating kalimutan, ang Diyos hindi po nagbabago. Kahit nasa gitna ng pandemic, sa gitna ng ano pa mang mga krisis, ang Diyos po ay nananatiling ating provider. Sapat siya sa ating buhay, sapat ang kanya kayang ibigay. Kaya kesa po mag-alala tayo, lagi po natin ipaalala sa ating sarili na ang Diyos ang siyang magpo-provide para sa atin. Remember, John chapter 21, nung si Jesus ay nag-resurrect na sa kanyang pagkamatay, napakabuti ng Diyos kasi that time, yung mga disciples niya, sila Pedro, sila John, at yung mga iba pang mga disipulo, sabi nila, nako, patay na si Jesus. Sakto pala, no? Holy Week ngayon. Kanino na lang tayo tatakbo? Patay na si Jesus. Kaya sila, nag-scatter sila. Pero napakaganda ng ginawa ni Jesus. Ginather niya yung mga disciples niya. Tapos, ipinagluto niya ng isda. Reminding the disciples na, uy, naalala nyo ba? Ako yung nagpakain ng 4,000. Ako yung nagpakain ng 5,000. Ngayon, libo-libo, mga Pilipino, nakikita natin, marami ang nangangailangan. Pero dapat pa rin nating ipakita sa ating mga kapatid, sa ating mga kapwa, na ang Diyos pa rin ang magpo-provide. Ang Diyos ay natin na hindi nagbabago. Siya ang nagpakain ng 4,000 noon, siya ang nagpakain ng 5,000 noon, siya pa rin ang magpapakain ng libo-libo mga nagugutom nating mga kapatiran. Number 5. Ito pong number 5 ay tungkol sa mga ating mga pangangailangang spiritual. Kung mapapansin natin, mga parang bago na yung need natin sa church. Kung ngayon, kung tatanungin ko po kayo, sino po ba ang namimiss na ang prayer meeting? Namimiss na ang mga Bible study sa kanilang mga tahanan? O namimiss na kung meron pa kayong mga Saturday discipleships o Sunday services, yung ating divine worship, and yung iba meron pang Sunday service ng hapon o yung Vesper service na tinatawag. Na napapansin natin na yung need ng spiritual sa mga tao, mas lalong hindi natin maintindihan kung paano tayo makakapag-evangelize, makakapag-disciple. Pero buti na lang, praise God, meron tayong mga ganitong gadgets. Like now, kaya natin mag-share sa pamamagitan ng Facebook, sa pamamagitan ng mga cameras and videos. And we always think na things are going well in our church. Di ba? Parang, okay, dyan lang muna kayo. Stay lang muna kayo sa inyong mga bahay. Pagkatapos ng lahat ng ito, babalik din tayo sa normal. Pero of course, there are 1 or 2 difficult situations. Generally, things are going well. Maganda pa ang tinatakbo. Pero seems like a long time ago now. Parang papansin, parang tumatagal naman na. Sabi, 4 weeks, 1 month lang ang quarantine. Pero ngayon, meron na tayong extension na nagaganap. Every family ngayon, thinking about, nako, paano ba yan? Baka umabot yung virus sa aming pamilya. Yung pangamba sa kamatayan at pangamba sa kawalan ng suporta, kawalan ng income, walang trabaho. And then, ngayon siguro yung mga hindi sanay na magsama-sama ng mga pamilya, no? Baka nagsasawa na sila na
doon na lang sa bahay sila kikita-kita. So bahay lang nakastay, nagsasawa na sa mukha ng bawat isa. Pero hopefully, hindi, no? Makikita natin dito na nagbago man yung setup ng ating church. Nagbago man kung paano natin na-deliver yung gospel o paano natin share yung salvation and discipleship ng ating Panginoon. God has always seen our need as it really is. Maybe this crisis is making vivid to us all just how needy the flock of God's people really are. Tandaan po natin, God remains our good shepherd. Alam niya po ang pangangailangan ng kanyang mga tupa. Makinig po tayo sa kanya. Baka ito yung time na mas pagnilay-nilayan natin ang kanyang mga salita. Buksan natin ang ating mga Biblia. Instead na i-share natin yung takot, mga pangamba sa mga balita galing na dulot ng virus na ito, i-share natin sa ating pamilya yung mabuting balita. I-share natin ang Panginoong Diyos, ang Good Shepherd ng ating mga buhay. Alam niya, kung dama natin sa isa't isa, sa totoo lang, naniniwala ako na mas dama ng Panginoong Diyos kung ano ang mga pangangailangan ng kanyang mga tupa. At hindi nagbago ang Diyos. Yung si David na nagsabi na, "The Lord is my shepherd." Naniniwala akong tayo pa rin bilang mga tupa ng Diyos, kaya pa rin natin sabihin na ikaw o Diyos ang aming dakilang pastor, our great shepherd, our good shepherd, at mas naiunawaan mo ang mga bagay na pinagdaraanan ng iyong mga tupa. Punta po tayo sa number 6. Ready na po ba kayo? Number 6. Mga bagong pakiramdam. Lalo na, gusto ko po kausapin dito sa number 6, karamihan yung mga ministers natin o yung mga church leaders po natin. New feelings of restriction and inadequacy in ministry. Parang ako rin, actually, napansin ko to. Paano ba kami mag-ministry? Paano kami makakapagbigay ng encouragement sa ating mga kapatiran? Bawal lumabas, may bawal mag-gather dahil sa social distancing. At nabalitaan niyo po ba yung mga balitang may mga pastor na nag-gather sila, tapos hinuli sila, mas lalong nagbibigay sa atin ng thoughts ng takot na paano na lang yung ating mga inaalaga ang tupa. Ito po, as people who ministers to others, we should be feeling a profound sense of inadequacy at this time. We can't protect anybody from the virus. Hindi. Sabi nga ni Duterte, di ba? Yung virus daw na ito ay science. And tayo, mga spiritual na leader, anong laban natin sa virus na ito? Although, kaya nating tumulong sa pamamagitan ng hindi paglabag sa mga utos ng gobyerno tulad ng social distancing, sa pamamagitan nun, pwede tayong makatulong para maprotektahan ang iba sa virus. We can't financially carry every situation in our church. Ngayon, walang offering, walang tithes. Paano na lamang aandar pa ang simbahan? Pero, kahit na ganon, tinatawag pa rin tayo ng Panginoon na to stand together and share what we have. Mas lalong nakikita yung pagtutulungan o yung pagiging magandang loob natin sa kapwa natin. Lalo na, kung mapapansin natin, lalo na sa ating mga frontliners, paano natin sila tinutulungan. We can do the job of doctors, nurses, vital delivery drivers, and etc. Although we can support them in prayer and encouragement, kahit na po alam natin hindi tayo pumunta doon sa ospital at yun po yun, gumamot ng mga merong
merong tinamaan ng coronavirus. Pero we can support them through our prayer and encouragement sa kanila kung meron tayong mga pagkakataon. Sa mga bagay na ito, nakikita natin bilang mga lingkod ng Diyos that we are significantly limited. Hindi po natin kayang gawin efficiently o effectively na tumulong ng direkta sa mga taong may COVID o sa mga pamilyang tinamaan ng COVID. But our God is not. He never was. He hasn't changed. Our experience has just clarified to us that we are not God. Yun po ang mabuti doon. Pinapakita sa atin ng Diyos ngayon na anak, pagkatiwalaan mo ko, relax ka lang. Hindi mo man kayang gawin yung duty ng isang doktor o ng isang nurse o yung mga frontliners natin. Pero ito ako bilang inyong ama. Aalagaan ko aalagaan ko ang mga nangangailangan. Tutulungan ko sila. At ako ang ama na kung sino man ang anak na tatawag ay siguradong pakikinggan niya. He hasn't changed. Siya pa rin ang Diyos, ang ama na nakikinig, ang ama na hindi limitado sa kanyang mga kilos, hindi siya limitado, hindi katulad natin na limitado ang mga galaw. Kaya, why not trust in His heart instead? Kaysa maging aligaga, kaysa maging mapag-alala, siguro mas tinuturuan tayong manalangin at lumapit sa Kanya, magtiwala sa kakayanan ng ating Panginoon. At huli, kung meron last po, sa mga nagsusulat po dyan, last na ating napagbabago na napapansin natin is new awareness of gospel need all around. Nung wala pa yung virus na ito, yung buhay ng tao napaka-komportable. Ang buhay ng tao parang napakasaya, walang alalahanin. Pero ngayon, halos makikita natin sa bawat tahanan yung pangamba, yung takot, na yung sense of fear dahil sa mga balita sa radyo, balita sa media, balita sa TV. We are surrounded by people with a genuine fear of death combined with genuine concerns about how they will provide for their families in the coming months. Hinambol tayo ng Panginoon. Even hindi lang ang ating bansa, but the whole world, every continent is humbled. We are stuck in isolation with some restrictions on spreading the gospel. But God's word is not chained. Tatandaan po natin, marami mang restriction ngayon na nagaganap. Pero ang mabuting balita ay wala pong restriction. Kaya pa rin nating dapat i-share, kaya pa rin nating dapat ibahagi kung ano ang mabuting balita. Marahil ito ay sa bakuran mo kung saan pwede kang makipag-usap. Meron pa rin social distancing. O kaya sa internet. Sa internet, napakapalad natin merong internet. O kaya sa ating mga phones habang tayo ay nakikipag-usap sa kanila. Ang mabuting balita ni Jesus ay sa history, karamihan ay naging mas matagumpay dahil sa mga pagsubok. Mas naging epektibo sa gitna ng mga gera, sa gitna ng mga ganitong mga krisis, even kung titignan natin sa gitna ng mga persecution, mas malakas o mas higit pa ang kapangyarihan ng mabuting balita kapag ang mga difficult times na ito ang pinagdadaanan. Kaya mas faithfully natin sigurong i-apply ito sa ating mga buhay. God has faithfully carried His people through pestilence, plague, persecution, and war all throughout history. And all through history, it has been the most difficult times that have led to the greatest growth
in the church. It feels like we are living a key moment in history right now. Maybe it a key moment in the history of church growth too. Sa gitna ng maraming mga problema o sa gitna ng maraming krisis, mas makita natin na ang simbahan natin ay lalago pa rin. That we will not just think about ourselves. We will not just be thinking na paano na lang yung pamilya ko o yung sa akin. Pero dapat mas isipin pa natin ng kaligtasan kay Jesucristo ay maibahagi sa iba. At ito ay challenge sa ating lahat. Tandaan po natin, ang Diyos din na nagsabi, lahat ng bagay dito sa mundo, it will fade away, but His words will remain forever. His words will stay forever. Kaya manampalataya po tayong lahat sa Diyos nating hindi nagbabago. Siya ay Diyos noon, Diyos ngayon, Diyos magpakailanman. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa dami po, Panginoon, ng pangamba, takot na dinudulot ng krisis na pinagdadaanan o pandemic na pinagdaraanan ng aming bansa, ng aming mundo, turuan niyo nga po ang aming mga puso, ang aming mga buhay, ang aming mga kaluluwa na higit na mas magtiwala po sa iyo. Ang dami pong pagbabago, O Diyos, sa aming society ngayon. Marami ang nangangamba, marami ang natatakot kung saan nila kukunin ang mga kanilang mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Pero ipakita mo, O Diyos, na even before ng virus na ito, ikaw na po ang nagpo-provide ng kanilang mga pangangailangan. Kaya instead, Panginoon, na gumawa ng mali o manatiling mag-alala, Panginoong Diyos, ikaw magpakita na ikaw ay hindi nagbabagong Diyos. Ikaw pa rin ang Jehovah na nagpo-provide. The God who provides. Ikaw rin po, O Diyos, ang nagbigay ng lakas ng loob sa iyong mga anak na huwag matakot kahit sa gitna ng anumang mga persecution o sa gitna ng mga hirap ng buhay. Kaya, O Diyos, yun din ho ang aming panalangin sa araw na ito. Ikaw ang patuloy na magpalakas ng aming mga loob sapagkat ikaw ay Diyos noon, ngayon, at magpakailanman ng aming mga buhay. Maraming salamat po. Binabalik po namin ang lahat ng papuri at pagsamba, pagtitiwala sa oras na ito sa iyo, aming Diyos na dakila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang aming dalangin ay pinagpala po ang bawat isa sa salita ng Diyos, sa mensahe na atin pong natanggap ngayong umaga pong ito. Kumusta na po kayo sa inyong mga tahanan? Ilan na po bang recipe ng sardinas ang inyong naimbento? Ilan na po bang recipe ng instant noodles? Baka yung iba po sa inyo ay nailahok na rin sa lumpia ang instant noodles. Nasubukan nyo na po bang magsigang gamit ang sardinas? Nasubukan nyo na po bang gumawa ng burger patty gamit ang sardinas? At nakailang beses na po ba nating nalinis ang buong bahay po natin? Nakailang general cleaning na po ba ang nagawa po natin? At maraming salamat po doon sa mga bawat isa sa inyo na nakakapaghanap ng creative ways para maging abala po ang bawat isa. Pero sa lahat po ng sa gitna po ng napakaraming oras na mayroon po tayo sa ating mga kamay, wag po nating kalimutan na maglaan po tayo ng oras para sa panalangin, oras para po sa pagbabasa ng ating mga Biblia. At ang hamon ko po sa inyo ay wag lamang po natin itong gawin na pansariling gawain. Kung hindi,
Tawagin po natin yung ating buong pamilya. Tawagin po natin ang ating buong sambahayan. At sama-sama po, tayo po ay lumuhod, manalangin sa Panginoon. Sama-sama po na tayo ay magbasa ng ating mga Biblia, sapagkat ang salita ng Diyos ay tunay nga na nakakapagpabanal para po sa ating lahat. Sa linggo po na ito, nais ko po na wakasan, tapusin po natin ang ating pananambahan sa pagbabasa ng isang salmo na tugunan. Nais ko po kayong hilingin na buksan niyo po ang inyong mga Biblia. Buksan po natin ito sa Psalms 95, awit na 75. At ang gagawin po natin, babasahin po natin ito ng tugunan. Babasahin ko po ang isang talata at pagkatapos naman po kayo ay tutugon ng susunod na talata. Salitan po tayo hanggang sa matapos po natin ito at sabay-sabay po natin na basahin ang huling talata, ang verse 7. So meron lamang po itong 7 talata, ang chapter 95 ng awit. Handa na po ba kayo? Nabuksan niyo na po ba ang inyong mga Biblia? At doon naman po sa hindi ho mahagilap kung saan nailagay ang kanilang mga Biblia, huwag po kayong mag-alala. Ipapakita po natin sa screen ang Psalms 95, awit 95, awit ng pagpupuri kay Yahweh. At pagkatapos po nito, ay sabay-sabay po nating awitin bilang panghuling awitin natin ang Siya sa atin mo Jesus. At ito po ang ating magiging panalangin ngayong linggo po na ito. Awit ng pagpupuri kay Yahweh, awit 95, talata 1 hanggang 7. Basahin ko po ang una at kayo po ang susunod. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos, Siya ay awitan, ang batong kublihan. Ating nang handugan, masayang awitan. Tugon po ninyo. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sapagkat si Yahweh, Siya ay dakila't makapangyarihang Diyos. Ang dakilang haring higit pa sa sino man na dinidiyos. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Tayo na't lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lungkot sa harap ni Yahweh na siyang sa ating may galang. Siya ang ating Diyos at tayo ang bayan sa kanyang pastulan. Mga tupang kanyang inaalagaan at ngayon kanyang salita'y ating pakinggan. Purihin ang Panginoon at ito po ang ating panalangin bilang pangwakas na awitin sa ating pananambahan ngayong umagang ito, sa ating sama-samang pananambahan. Awitin po natin muli, Siya sa atin mo Jesus. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Magdadama, sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono.
Panginoon, ito ang aming dalangin. Ito ang nais ng aming mga puso. Kakamtan namin ang kabanalan na inyong ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na inyong itinagubilin sa amin, mamuhay nawa kami nang naaayon sa dugong ibinuhos ng Panginoong Jesucristo. Ama, patuloy mo kaming hubukin. Ama, sa pamamagitan ng inyong Banal na Espiritu, tulungan niyo kami na tumayo ng naaayon sa isang banal at dakila na Diyos. Sa aming paligid, sa mga taong nagsasakripisyo ng kanilang oras at buhay. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy niyong pagpalain ang kanilang buhay at ang kanilang pamilya. Sa mga doktor, sa mga nurses, sa mga sundalo, sa mga kapulisan. Sa bawat isa, Panginoon, na nagpupumilit na nag-aambag upang ang kabigatan na nararamdaman ng inyong bayan ay kahit sa mumunting kapararaanan ay maibsan. Salamat, Panginoon, dahil nararamdaman namin ang pag-ibig ng isang Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, sa pamamagitan ng kanilang mga kamay, sa pamamagitan ng kanilang mga paa. Salamat po, Ama, sa mga nagluluto ng merienda na binabahagi sa mga frontliners. Salamat, O Diyos, sa mga gumagawa ng mga face shields, sa mga naghabalot ng mga ilang kilo ng bigas na mayroon sila at binabahagi ito sa kanilang mga kapitbahay. Salamat sa mga nagbabayanihan. Salamat, Panginoon, sa nag-aambag ng kanilang mga huling barya, sa kanilang mga huling salamin. Salamat sa mga nag-aabot ng tulong. Salamat, Panginoon, sa nagbabahagi ng mga gamot na mayroon sila. Tunay nga, O Diyos, na ang biyaya niyo, ang grasya ay mararanasan namin sa napakaraming kapararaanan, Panginoon. Tunay nga na ang inyong grasya kailanman ay hindi mauubos. Tuloy namin itong nararanasan at nararamdaman. Salamat sa mga napakaraming himala ninyo, Panginoon.